ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Busilak ang puso ng mga taong handang magsakripisyo para sa iba. Lalo na sa mga mahal nila sa buhay. At kahit na mahirap at maraming pagsubok ang pagdadaanan nila, hindi sila mapapagod na magmahal at kumalinga. Ikaw kabarangay, handa ka bang pasanin ang lahat alang-alang sa mga taong mahalaga sa iyo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Art, 28 years old at taga Mandaluyong. Private company employee ako sa araw at sa gabi naman ay part-time online English teacher. Kulang na lang ay gawin kong araw ang gabi upang kumita ng pera dahil malaki ang pangangailangan ko. Sa kabila ng pagod at isiping sumuko na lang ay bumabalik ang gana ko at nagpapatuloy pa rin ako sa buhay dahil inspirado ako. Sa katunayan, ang mga kwento na tinatampok ninyo sa inyong programa sa radyo at online ang nagsisilbi kong pahinga. May sa ilan na rin akong napakinggan mula rito na talaga namang umantig sa puso ko. Lalo na yung kwento tungkol sa pamilya at mga kapatid. Yun ang dahilan kaya naisipan kong ibahagi ang sarili kong istorya para naman kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong 15 anyos pa lamang ako. Sigurado matutuwa si Kuya Gio rito sa bagong color pencil na dala ko. Para sa kanya kasi talaga yung wishlist ko na to sa Christmas party namin eh. Excited na ako ibigay sa kanya. Sinto! Tanda-tanda na, isip bata pa rin oh! Akin na itong laruan mo! Wag! Huwag mong kunin laruan ko! Akin na yan! Akin laruan ko! Akin na yan! Si Kuya Gio ba yun? Anong ginagawa nila sa kanya? Akin yan! Naku! Bigay mo na yan Sila sa akin. Yan, ano to? Hoy! Anong ginagawa niyo sa kuya ko? Art! Sila oh! Anong ginawa nila sa'yo? Inaaway ka nila? Oo! Inaaway nila ako! Uy! Hindi ah! Wala kaya kaming ginagawa dyan sa kuya mong ano. Kuya mong isip bata! Anong sinabi niyo? Bawiin niyo yun! Bakit namin gagawin yun eh? Totoo namang isip bata yung kuya mo. Oo nga! Tingnan mo nga yung laruan. Kutse-kutsehan eh, ang tanda-tanda na yan. Ay, aray! Bakit ka nanunula ka? Nagtanong ka pa talaga, inaaway niyo yung kuya ko eh! Eh, bakit mo pinagtatanggol yung isip bata na yan? Malibasa! Pareho kayong isip bata! Ay ikaw, gusto mo rin itulak din kita? Umalis na tayo dito, Michael! Sige tara! Iwanan natin yung dalawang isip bata na yan! Kayo mas isip bata! Wala pala kayo eh, mga duwag! Wag ka nang away, Art. Wag na away. Sumusobra na sila eh. Kala nila kung sino sila kuya eh. Wag na away. Ayaw Gio away, Art. Wag na. Sige, hindi na. Hindi na ako makikipag-away. Pero sa susunod na pagtripan ka nila ulit, ako makakalaban nila. Ganyan nga. Galing naman magkulay ng kuya ko. Wow! Galing ka kulay, no? Yay! Yay! Galing! Anak, totoo ba na nakipag-away ka kanina? Nanulak ka pa raw, sabi ng kuya mo. Nagsumbong sa akin, oh.
Totoo yan, Nay. Totoo. Tapang Art. Nunulak siya. Umaway sa akin. Sorry, Nay ah. Di ko lang napigilan yung sarili ko. Nakita ko kasi na inaapi nila si Kuya Gio eh. Kaya yun, nagalit ako. Alam ko na masama na manakit ng kapwa, pero... Hindi naman kita papagalitan eh. Po? Kasi alam ko na nagawa mo lang yon dahil may nangaapi sa kuya mo. Hindi ka naman mapanakit na bata, Art. Kilala kita. Natural, nanay mo ko eh. Kaya nga gusto ko lang sabihin na tama ang ginawa mo. Na kapag may nangaaway sa kuya mo na wala namang kalaban-laban eh, ikaw na magtanggol sa kanya. Huwag mo siyang pabayaang maagrabyado. Papadudot, may espesyal na kondisyon si Kuya Gio ko. Kahit na 18 anyos na siya ng mga panahong yon ay ang isip niya ay parang nasa 6 na taong gulang pa lamang. Mabagal magproseso, pautal-utal magsalita at bagaman nakakalakad ay may pagkalampa at mahina ang mga buto sa tuhod kaya malimit ding nadarapa. Sinusubuan at inaalalayan namin siya ni nanay kapag kumakain at naliligo. Masasabi ko na nakadepende sa amin ang buhay niya. Dahil kung siya lamang mag-isa ay walang mangyayari sa kanya. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko ang Kuya Gio ko. Sa totoo lang ay hindi naman siya mahirap alagaan kung ilalarawan ko ang ugali niya. Masasabi kong malambing siyang klase ng tao. Nakakaunawa rin naman at natututo basta tututukan at turuan lang ng mabuti. Bagaman at mapagdamdam. Mapagmahal naman siya. Kahit na ako ang bunso sa aming dalawa, ako naman ang umaaktong Kuya Papadudut. Tay, ba't bumiyak si Kuya? Ba't hindi mo tanungin niya ka-abnormal mong kapatid? Tingnan natin kung sagutin ka niya ng matino. Hindi po abnormal si Kuya. Anong hindi? Kita mo naman kung paano siya umakto na di ayon sa edad niya. Kundi pa naman abnormal ang tawag doon. Di nga po sabi abnormal si Kuya. Eh kung hindi nga, anong tawag mo dyan? Sige nga! May espesyal na kondisyon. Yun lang. Espesyal na kondisyon mo mukha mo. Pinaganda mo lang eh. Abnormal din yon. Baliw. Sinto-sinto. Hindi ka ba talaga tatahan? Namumuro ka na. Etong sa'yo! Ha? Ano? Masakit, ha? Tay! Eh, kulang pa nga yan eh. Ha? Eto pang sa'yo! Tay, tama na po! Tay, tama na po! Nasasaktan na po si Kuya Gio! Ikaw tumigil ka, wala akong pakialam. Gusto ko nga yun. Yung masaktan siya para malaman niya na hindi nakakatuwa yung mga ingay niya. Gio, bakit ka umiiyak? Oli, anong ginawa mo sa anak natin? O, tinuruan ko lang naman siya ng leksyon na yun hindi niya malilimutan. Anong leksyon? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Hinampas niya po si Kuya, Nay! Paulit-ulit Ikaw niya po ay si... napakasugwero mo! Wow! Tigilan mo na yung mananakit sa mga anak ko, Oli! Sumusobra ka na! Kanina si Gio, tapos ngayon naman si Art! Paano mo na-aatim na saktan ng mga anak natin, ha? Si Art lang ang anak ko. Hindi ko alam kung saan ang galing yan, Gio na yan. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Anak mo! Anak natin si Gio! Dugot laman mo siya! Hindi na. Simula nung nalaman kong abnormal yung anak mo na yan. Sinabi lang hindi nga po abnormal si Kuya! Tumahimik ka. Hindi mo na mababago ang pagkakakilala mo dyan sa kuya mo. Kaya wag mo nang ipagpilitan yung sinasabi mo. Saka matagal ko na rin yan tinakwil. Wala akong anak na baliw. Ay nako. Buti pa makaalis na nga muna sa bahay na to. Akala ko pa naman makakapagpahinga ako ngayon day off ko. Pero hindi, kasi may nakakabwisit tayong kasama dito sa bahay. Ikaw ang nakakabwisit! Ano sinabi mo, Aida? Tay, umalis na po muna kayo! Sige na po, baka magkasakitan lang kayo ni nanay eh. Sige na po. Sige na. Papadudot, masama ang loob ko sa tatay namin
nang makita ko ang ginagawa niya sa Kuya Gio ko. Sa isip ko ay meron palang mga magulang na nagagawang hamakin at pagtawanan ng sariling anak. Kung ganoon ay nakakalungkot naman ang realidad, lalo na at nakita ko yon mismo sa tatay ko. Hindi tanggap ni tatay ang pagkakaroon ng espesyal na kondisyon ng kuya ko. Para sa kanya ay sinumpa raw si Kuya Gio kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang sinabi niya kay kuya. At bilang kapatid ay nasaktan ako ng husto. At alam ko rin na bilang magulang, labis na nadudurog ang puso ni nanay sa tuwing iniinsulto ni tatay ang anak nila. Ewan ko ba Papadudot, pero hindi ko na rin alam kung ano ang pwedeng gawin para matanggap ni tatay ang kuya ko. Habang tumatagal, imbes na bumuti ang pakikitungo niya kay Kuya Gio ay lalo lamang lumalala at sumasama, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi po mayaman ang aming pamilya. Sapat lang ang kinikita ng tatay namin bilang isang truck driver sa isang construction company. Si nanay naman ay nasa bahay lamang habang tutok sa pag-aalaga sa amin ng kuya ko. Laging sinasabi sa akin ni nanay na huwag kong tutularan ang turing ni tatay sa aking kuya. Na kahit meron itong espesyal na kondisyon ay tratuhin ko pa rin ito na parang normal na tao. Kaya nga bata pa lamang ay pangarap ko na talagang kumuha ng kurso na may kinalaman sa medisina upang matutukan ang kondisyon ng kuya ko. Pero hindi yon naging posible dahil nga sa mahirap lamang kami. Laging sinasabi ni tatay na kunin ko lang daw ang kurso kung saan ay kikita ako ng malaki. Sinunod ko siya at kumuha ko ng IT noong kolehiyo. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin naging madali ang kurso na yon, Papadudot. Nay, ayos lang kayo? Oo naman. Ayos lang ako. Parang di kayo ayos eh. Kailan pa po yung ubo nyo? Naku ngayon lang naman yan, nak. Huwag ka mag-alala, baka natuyuan lang ako ng pawis kaya ganon. Saka napagod din sa pag-aalaga sa kuya mo. Naglikot-likot din siya kanina nung kumakain. Natabig pa nga yung pinggan kaya natapon sa sahig yung laman. Inawat ko pa. Pero ayos na yon. Buti pa kumain ka na, anak. Baka nagugutom ka na. Sandali ay paghahain kita, ha? Nay, wag na po. Mamaya na. Tsaka ako na lang po kukuha ng pagkain ko. Huwag na kayo mag-abala. Upo na lang muna kayo. Salamat, Upo na kayo. anak. Pasensya ka na, ha? Para saan naman po? Hindi na kasi kita masyadong naaasikaso. Nauubos na yung lakas ko kakaalaga sa kuya mo. Sinusubukan ko naman talaga Sinusubukan ko na magtira ng lakas para maasikaso pa rin kita Lalo na ngayon nasa kolehiyo ka na. Mas mahirap na yung pinag-aaralan mo. Nakakapagod din naman yung biyahe Pansin ko naman palagi sa'yo yun Nay. Ayos lang po. Walang kaso sa akin kung di nyo ako masyado naasikaso kasi nauubos na yung panahon at lakas nyo kay Kuya Gio. Mas kailangan niya naman kayo Naiintindihan ko po yun. Tsaka, kaya ko naman po asikasuhin yung sarili ko Marunong naman po ako magluto ng pagkain ko. Mamlansya ng uniforme. Oo nga. Pero gusto ko pa rin naman na asikasuhin ka, anak. Naasikaso niyo po ako. Sino ba may sabing hindi? Tsaka, hindi lang naman ako. Kami nila tatay at kuya. Halimbawa, yung pagluluto niyo ng hapunan natin, malaking bagay yan para sa amin. Lalo na sa akin. Laging sabik uwian yung mga luto niyo. Ay, sus. Ito talagang anak ko, Nambola pa nga. Nay, hindi ako nang babola. Tsaka masarap naman po talaga yung luto niyo Lagi ko nga yung pinagmamalaki sa mga kaklase ko Ay, hayaan mo. Ipagluluto ko rin sila.
Magdala ka minsan ng pansit sa klase nyo. Ipamigay mo. Ako magluluto ha para matikman nila. Sige lang po, Nay. Pero tsaka na po, pag nagkaroon kayo ng oras ha. Ayoko namang makisingit. Maagaw pa yung oras nyo para kay Kuya Gio. Kasi kailangan po talaga na nakatuto kayo sa kanya. Oo nga eh. Ba't parang bigla kayo nalungkot dyan? Wala lang naman. Bigla ko lang naisip yung kuya mo. At kung ano yung magiging buhay niya sa hinaharap sakaling mawala na ako. Op, Nay. Naman biglang ganyan. Anong mawala? Saan naman kayo pupunta? Sige nga, iwan nyo kami. Hindi naman anak, pero syempre tumatanda na rin ako. Paano na lang kung biglang mangyari yung hindi inaasahan at mauna ako sa kuya mo? Paano na lang siya? Paano kayo? Wala pong mangyayaring ganun. Hindi pa kayo mawawala. Bawal pa po. Magtatapos pa po ako sa pag-aaral. Makikita nyo pa po yun. Tsaka yung tungkol naman po kay kuya, nandito ako. Aalagaan ko siya kapag hindi nyo na siya kayang alagaan. Papa Dudut, labis ang pag-aalala ko sa aking nanay ng mga panahong yon. Aminado ako na pansamantala ko siyang nakalimutang kumustahin dahil sa naging abala ko sa pag-aaral. Ang akala ko ay magiging maayos na ang pakiramdam ni nanay pag nakapagpahinga siya. Nakatulad lamang yon ang simpleng ubo noong mga bata kami naggagaling kapag dinaan sa tubig at nainuman ng gamot na nabibili sa butika. Ngunit nagkamali ako. Lingid sa aming kaalaman ay meron na palang malalang karamdaman si nanay na hindi niya sinasabi sa amin. At habang tumatagal ay unti-unting lumulubha yon dahilan para manganib ang buhay niya. Natatandaan ko pa na sinugod namin siya ni tatay sa ospital matapos niyang hindi makahinga. Na-admit siya doon pero makaraan lamang ang ilang oras, binawian ng buhay ang nanay ko. Sobrang sakit ng mga nangyari. Maging ang tatay ko ay hindi makapaniwala na wala na ang asawa niya. Tulala lamang siya noon at hindi makausap. Mabuti na lamang at tinulungan kami ng ilan naming kamag-anak para mailabas sa mga labi ni nanay sa ospital at karamay din namin sila sa pag-aasikaso ng burol at libing ng nanay ko. Tay, tama na po yung pag-inom. Wala pa kayong kain kanina pa po kayo umiinom. Pwede ba, Art? Doon ka nga. Doon ka sa malayo para di mo mapakialaman. Pati ba naman tong pag-iinom ko, pinipigilan mo pa. Concerned lang naman po kasi ako sa inyo, Tay. Sa ginagawa niyo, baka mapano kayo eh. Mapano? Sige nga. Mamatay din katulad ng nanay mo. Para mas mabuti pa nga na gano'n na lang yung mangyari. Mas mabuti pa na mamatay na lang din ako para magkasama na kami ng asawa ko sa kabilang buhay. Huwag niyo naman po sabihin yan. At bakit hindi? Karapatan ko namang sabihin yon. Oo nga po, pero paano kami ni Kuya Gio? Kung pati kayo mawawala rin sa buhay namin. Alam mo, Art, matanda ka na eh. Kaya mo na sarili mo. Kaya naniniwala ako na kaya mo na rin kahit mawala ako. Tapos yung kuya mo naman, wala na akong pakialam dyan. Bahala na siya sa buhay niya. Kung saan man siya pulutin, sino man ang dumampot sa kanya, bahala na siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Tayo naman eh. Ba't bang lalim ng galit niyo kay kuya? Anak niyo rin naman Hindi po siya. ko nga sabi anak yung abnormal na yun. Ilang beses ko man dapat sabihin sa'yo yan para matandaan mo ha? Nasusuka ako pag sinasabi niyo ng nanay mo na anak ko rin na Gio na yun dahil matagal ko na tinakwil yun. Kung may anak man ako, ikaw na lang, Art. Saka alam mo kung bakit malalim ang galit ko dun sa kapatid mong yun? Kasi para sa akin, siya ang pumatay sa nanay mo. Po? Kung normal lang sana siyang mag-isip katulad natin, hindi siya alagaan ng husto ng nanay mo.
Kaso hindi. Alagain pa ang lintik na yon kaya nagkasakit tuloy ang asawa ko. Tapos namatay pa siya, paano na lang yan? Kaya nga sagad sa buto ang galit ko sa kuya mong yon. Art? Ikaw, bakit nandito ka? Tay, huwag niyo naman po sigawan si kuya. Ha? Ingay, tatay! Ikaw nga maingay eh. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo, napupuisit ako sa'yo lalo. Takot ako ni tatay! Nay! Nay, tulong! Wala na nga ang nanay mo. Panay tawag ka pa sa kanya, tanga ka. Tay, kumalma po kayo. Natatakot po si kuya, oh. Eh dapat lang nakatakutan niya ako. Hoy, Gio, halika nga ritong lintik ka. Napipuisit ako sa'yo. Halika! Tay, huwag niyo po sasaktan Halika! si kuya, tay! Parang awa niyo na, tay! Huwag! Papadudot pare-pareho kaming nagluluksa sa biglang pagkawala ni nanay, subalit mas matindi ang pagdadalamhati ng tatay namin. Kahit na gustuhin ko man siyang unawain, ay hindi ko magawa dahil hindi maayos ang pakikitungo niya sa amin. Naging madalas ang paglalasing at pananakit niya sa kuya ko sa tuwing nasa impluwensya siya ng alak. Lagi rin niyang sinisisi si Kuya Gio at eto raw ang punot dulo kung bakit nawala ang nanay namin. Hindi ko matanggap na imbes na magpakatatay siya sa amin ni Kuya, ay siya pa mismo ang nananakit sa amin. Dahil nga pinagtatanggol ko si Kuya Gio ay hindi na rin ako nakaligtas sa mabigat niyang kamay at matalim na dila. Habang tumatagal, lumalalim ang galit ko sa tatay namin. Gusto ko na magpahinga mula sa kanya. Dumistansya na ako sa kanya pero hindi pa rin mawala ang pag-aalala ko sa kuya ko sa tuwing umaalis ako sa bahay namin para pumasok sa eskwelahan. Hanggat maaari, hindi ako panatag na iwan siyang mag-isa na nakakasama niya si tatay sa bahay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-working student ako para matustusan ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Natanggal kasi sa trabaho si tatay dahil sa mga violation at pagliban niya sa pinapasukan niyang kumpanya. Samantala, kasama namin sa bahay ang tiyahin namin na siyang tumitingin sa kuya ko kapag nasa eskwelahan at trabaho ako. Bali, inaabutan ko na lamang siya ng kahit magkano sa tuwing sumesweldo ako. Naging mahirap ang buhay namin noon. Hindi lang po sa pinansyal na aspeto kundi sa lahat-lahat na. Pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig at hindi ko naman maasahan si tatay na tulungan ako sa pagdadala ng buhay. Naku, kailangan ko ng bilisan makauwi sa bahay. Kasi maagang umalis si Chang Rosing eh. Ibig sabihin mag-isa lang doon si Kuya Gio. Baka natatakot na siya. Bibilis ako na lakad ko, malapit naman na ako. Si Kuya Gio yun. Diyos ko, ano nangyayari sa kanya? Kuya! Yan! Kuya! Yan ang dapat sa'yo! Tay! Bitiwan niyo si Kuya! Parang awan niyo na po! Ano pong ginagawa niyo kay Kuya? Bakit niyo siya tinatampan ng unan sa mukha? Tay, plano niyo ba siyang... Binibigyan ko lang ng pabor yung kuya mo kasi sabi niya gusto niya raw makita ang nanay niyo. Oo, yan! Yan lang ang paraan para matupad yun. Tay, nasisiraan na ba kayo? Sarili niyong anak! Gusto niyong patayin? Kilabutan nga kayo! Takot ako kay tata! Napaka-arte mo! Anong natatakot ka? Kanina lang bukang bibig mo nanay mo. Saka pumayag ka naman na gawin ko sa'yo bagay na yun. Anong pumayag? Kahit na pumayag si Kuya, hindi niyo pa rin dapat ginawa. Kayo mas nakakaintindi kaysa sa kanya. Kaya bakit niyo Ikaw gagawin ang hindi nakakaintindi kasi paulit-ulit yung mga tanong mo, Art. Alam mo,
Alam mo, hindi ito ang unang beses na naisip ko na mas mabuti pa na mamatay na lang yung kuya mong yan para makapagpahinga na siya. Para hindi na niya kailangan mabuhay ng matagal at maging kargo pa natin. Lalo na sa'yo. Ayaw mo bang mamuhay ng normal, Art? Yung walang responsibilidad at iniisip na iba kundi ang sarili mo lang. Kasi ako gusto ko. Pangarap ko yun para sa'yo, anak. Pag nawala ang kuya mo, magiging malaya ka na. Magiging malaya na rin siya laban sa panghuhusga sa kanya ng mga tao. Papadudot nung araw na yon ay lumayas si tatay. Hindi na siya bumalik sa bahay namin at hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta. Pero wala na akong pakialam sa kanya. Ayaw ko na siyang makita matapos ang ginawa niyang pagtatangka sa buhay ng kuya ko. Abot langit ang galit ko sa kanya at magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Simula ng araw na yon ay namuhay kami ni Kuya Gio na nakadepende sa isa't isa. Sa tulong ng kamag-anak namin nakapagtatrabaho ako ng matiwasay sa araw. Sa gabi naman, kapag tulog na ang kuya ko ay nagtatrabaho pa rin ako. Wala akong hindi kakayanin para sa kanya. Gusto kong maibigay ang mga pangangailangan niya. At kahit na mahirap, kahit na nakakapagod, ay papasanin ko ang lahat. Kuya Gio, gusto mo yung regalo ko sa'yo? Coloring book tsaka yung mga pangkulay. Ganda, no? Oo, ganda. Gustuhan ni Gio. Ganda-ganda regalo mo, Art. Salamat, ah. Wala yun, basta ikaw. Kuya, happy birthday ulit. Masaya ako, nadagdagan na naman yung edad mo. Hanggang ngayon, magkasama pa rin tayo. Oh, ikaw ba? Masaya ka, kasama mo ko? Masaya si Gio. Kasama si Art. Masaya si Gio. Pero Pero ano? namimiss ko na si nanay. Asan siya? Di siya uwi? Hindi na eh. Bakit? Ayaw tayo makita? Ayaw sa akin kasi pasaway, Gio. Naku, hindi yung ganun. Tsaka sigurado ko, miss na rin tayo ni nanay. Lalo ka na. Kung may pagkakataon nga na pwede siyang bumalik dito sa atin. Kahit isang araw lang, alam ko susunggaban niya agad yun. Di niya na palalampasin yung tsansang yun. Kaso, nga lang, imposible na mangyari yun. Nakakalungkot lang isipin na hindi na natin makikita si nanay kasi wala na siya. Naniniwala, Gio. Magkikita ulit tayo nila nanay. Naniniwala, Gio. Oo. Pero tsaka na kasi marami pa tayong gagawin na mag-asama tayo eh. Talaga? Ano yun? Diba marami ka pang lugar na gustong puntahan? Oo! Gusto punta, Gio, sa lugar maraming rides! Oo, tutuparin pa natin lahat yun. Kaya hindi muna natin pwede makita si nanay. Sige na nga. Hindi mo nakita, nanay. Salamat, Art. Saan naman? Sa pag-alaga sa akin. Sa paglablab. Sa luto, ma'am. Tsaka, sa color book. Salamat, Art. Walang anuman, kuya.
La, bakit iyak ka, Art? Bakit? May away sa'yo? Hindi, wala. Tsaka natuwa lang ako sa sinabi mo. Ano sabi, Gio? Ikaw talaga. Kasasabi mo lang, kinalimutan mo agad. Peace tayo. Sige na. Magkulay ka na dyan. Tapusin mo, tapos pakita mo sa akin. Okay? Sige. Sige, gusto Gio magkulay. Yun. Ayusin mo tsaka dahan-dahanin mo para hindi lagpas. Sige. Oh, yan. Ganda. Oh, ang galing ah. Yay! Papadudot labis ang kasiyahan ko ng mga panahong yon dahil kasama ko si Kuya Gio. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos sa buhay na patuloy niyang binibigay sa kapatid ko. Magpahanggang sa ngayon ay malakas at masayahin ang Kuya Gio ko. At kahit na meron siyang espesyal na kondisyon ay masasabi ko na marami pa rin siyang bagay na tinuro sa akin. Halimbawa noon ay ang maging kontento at umasa sa mabuti. Positibong tao ang kapatid ko kaya naman nahawaan na niya ako. Katulad ng pangako ko noon kay nanay, aalagaan ko si Kuya Gio. Ako ang magsisilbi niyang nakatatandang kapatid. Hinding-hindi ko siya pababayaan. At gagawin ko ang makakaya ko upang itaguyod siya. Mahal na mahal ko si Kuya Gio, ang aking kaisa-isang kapatid. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, kung sakali po ninyong mapiling i-ere ang storya ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Art. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.